marang. Ayan. Madang sa amin. Ayan. So, fresh na fresh. Ang sarap ng marang. Ayan. Kakahulog lang. Hinog na siya. Pero mas matamis siya kapag kinuha mo sa puno. Tapos, after isang araw, nahinog na siya, mas masarap yon. Pag pinahinog sa bahay, mas masarap siya. So yan, aakyatin na ang puno ng marang. Dito lang yan sa lugar namin, dito sa Lanao del Sur. So magaling yung umaakyat ng puno. So, kailangan lang maingat sa paghawak at kung sa inaapakan mo. Kailangan siguraduhin na matibay yung sanga na yung aapakan. So, yan. Meron na siyang nalaglag. Isa. Ayan siya. Yung unang laglag niya. Ayan, makinis. Ayan. Pinaglalaglag niya. So, ang kinis-kinis. Ayan, next. Laglag na naman. So, pulot tayo ng pulot. Marami tayong makukuha. Ayan. So, matamis to. Pag sunod siya, matamis. Itong marang ay pwede rin siyang gulayin. Pwede siyang ilutong gulay kapag hindi pa siya hinog. Mga saktong kumbaga pwede na siya ay pwedeng gawing gulay. Ayan o. Ayan. So nakarami tayo, maraming nahulog ng umakyat, mga may gitsampu na yan. Okay na yan. Pag dilin to sa mga nagbebenta dito ay merong dalawa ang 100 pag malalaki, meron ding 3 ang 100, depende. So minsan umaabot ng 2 ang 50. Yun ang pinaka mababang tintahan dito sa amin sa Lanao del Sur. May mga nagsasabi meron daw 10, pero hindi pa ako nakakabili ng ganun na halagang 10 piso ang isang piraso. Ang kadalasan ay yon, 300, bihira kung merong 2 ang 50. So para maiuwi natin yung nakuha nating marang ay tatalihan natin siya. Ayan, so lalagyan niya ng tali ang 2 at yun ang bibitbitin natin. Medyo may kalayuan to sa aming bahay, itong pinagkunan namin. And guys, sa mga bago pa lang sa YouTube channel ko ay subscribe, like, and share ang video na to. Thank you.